Yung kasing lugar na maganda, hindi mo siya masusulat kapag dinaanan mo lang. Mas ma-appreciate mo yung lugar kapag tinambayan mo. At syempre lalo na kung dito ka matutulog, mas alam mo yun, mafe-feel mo talaga yung kagandahan ng lugar. Ganda oh. Nature is not just a place to visit, it's a home. Fish on! Fish on! Alright! Ito yung isda natin. Unang huli ngayong araw. Saya palang makahuli. Puwersa! Bumitaw! Bakit maliliit yung huli ko? Tsaka puro maputla yung kulay nila. Okay na yung ating ulam ngayon. At pagkatapos nating manghuli dito, dadalhin na natin yung ating camper vehicle at doon na tayo sa Busan campsite para makapagluto at i-set up na yung ating temporary shelter na camper. Okay, so tinapat ko siya dito sa may pagbobonfirean namin. Ayan, tulak lang natin ng ganyan. Then, pansinin yung dulo doon. Ayun, umangat din siya, di ba? So, nakatayo na. Power. And then, indoor light. Ayan, liwanag oh. Then, hilahin mo na to. Kung tali niya to. Ayan, kahit di ka nakakatingin. Dahil 270 degrees daw to. Eto, meron din siyang ilaw, itong awning nila. Pakita ko sa inyo. Ito yung remote nila, number 6 siya. Ayan, oh, ang galing. Ngayon, mag-iihaw na tayo. Ayan. Unahin natin yung malaki. Eto. Yan. Yan, buti nakakuha kami 3 malaki. Buti na lang, meron silang griller dito, sobrang haba. Pwede kang mag-lechon. Advice ko lang sa mga magluluto dito, dapat kumpleto na yung sangkap ninyo lahat. Kasi medyo malayo-layo yung main entrance niya. At syempre, minsan nakakaligaw dito. Dahil parang nasa gubat na oh. Although mayroong kalsada, pasikot-sikot pa rin kasi. Grabe yung hito, parang si Sarian. Alright, luto na yung 3 malalaki dahil yun ang inuna natin. So ito yung result. Halos maputol sa lambot ng laman. Ayan, lagay natin sa pan. Ayan. Tignan nyo naman, oh, ang usok. Buti meron kaming sili kanina para may lasa yung hito. Oh, di ba? Sakto, 10 kami dito. Yan po ang ating resort. Oh, sarap. Tikman natin. Kanin na lang. Let's go. Alright, para sa ating pinakbet naman, ihiwain na natin yung mga gulay. Yung iba dito babalatan. Okay, unahin na natin ang ampalaya. Ako talaga hindi ako marunong magluto. Kumbaga, pinanood ko lang din yung proseso kung paano magluto. Ayan, tansyahan lang din naman ang pagluluto. Depende sa taste ng magluluto. At depende rin sa dami ng kakain. Ito, tinanggal lang namin doon sa lagayan niya. So ito yung IGT stove. Painitin lang natin ang kawali. Ngayong umuusok na, lagay natin ng mantika. Tapos magigisa tayo ng bawang sibuyas. Kamatis naman. Maganda talagang pangluto yung gantong kawa, no? Panggisa-gisa talaga siya, no? Then lagay na natin ang meat. Ilagay naman natin ang bagoong. So tatansyahin lang natin yung sabaw. Pag kulang, dagdagan na lang.
Pwede na. So ilalagay na natin ang kalabasa. Pakonti-konti lang na gulay. Habang nagluluto tayo, safety tips nga pala para sa mga gusto ring mag-camp kagaya namin. Unahin yung tignan or i-check muna kung ano yung itsura ng campsite, kung paano ba yung security nila doon, kung paano yung mga tao sa paligid ng campsite like dito. Pang 16 nga pala ito sa pwede nyong pag-campingan dito sa loob ng KDR Adventure Camp. So as you can see, sobrang safe, may guard, private, tapos nakabakod lahat at as you can see, walang ibang tao dito. So, I should say 99% safe yung mga camper dito. Pagkatapos, sa mga gamit naman ninyo, halimbawa, naka-camper van kayong ganyan, huwag kayong mag-iiwan ng mga deadly weapons sa labas like yung mga kutsilyo, yung maaari nilang magamit laban sa'yo. So, i-safety ninyo sa loob. And, syempre, yung mga gadget ninyo. Hindi ko naman sinabing 99% safe dito. Iwan nyo nila lahat ng mga personal belongings nyo. Ipasok nyo pa rin sa loob ng camper van. At ang maganda naman sa camper van natin, may lock. Diba? And, pangalawa, ang maganda sa camper van na to, nakita nyo, elevated siya. So, yung mga insekto, yung mga ligaw na hayop, hindi ka nila maaabot habang tulog ka. At ganun din sa mga pagkain, kung meron man kayong natirang pagkain, like ngayon, ang dami naming lutong gulay, kung meron kayong natira, ipasok din ninyo or i-safety ninyo kung saan man pwedeng ilagay yung mga pagkain. Pinaka-importante sa lahat, dapat kompleto talaga yung gamit ninyo kasi isa yun sa reason kung bakit iiwanan mo yung tinayo mong temporary shelter. Kasi halimbawa, kulang yung gamit mo, aalis ka, iiwanan mo yung gamit mo, so magiging unsafe yun para sa mga iiwanan mo, gamit man or mga tao. So yun lang, sa mga doubt naman sa ibang campsite, try nyo yung campsite dito sa KDR para sa mga gusto mag-practice lang muna. Dito safe and kompleto naman. May CR, tubig, at saka isang tawag lang. Merong agad tutulong sa'yo ng mga staff ng KDR Adventure Camp. Kain na! Okay na yung pagkain natin. Let's go! Yan, di ba? Alright, tikman naman natin. Kuha tayo ng kanin. Ito, magbubutel fight nga pala kami dito. Tapos, kuha tayo ng isang hito. Sausawan, syempre. Syempre, niluto ko, pinakbet. Ayan, kumpletuhin natin yung gulay, yung laman. At konting sabaw. So, kain tayo. Init. Ito yung meat, tapos gulay. Sarap. Iba talaga yung ulam pagka meron siyang bagoong, no? Kahit hindi ka na magsawsawan, ang sarap niya. Malasa talaga. Tapos, hindi sobrang lambot ng gulay. Tama lang siya. Alam na. Tapos, tikman naman natin yung hito. Tingnan mo yan. Yun ang luto. Tapos, kuha tayo ng sausawan niya. Ito. Sarap. Ang anghang. Ang sarap. The best experience kapag kumakain sa outdoor. Kaya tara, mga kasama, kain na tayo. Let's go! Atak! Nag-provide ang KDR Adventure Camp ng kawa para pang bonfire. Tapos nag-prepare na rin kami ng kahoy. Kaya ito, susubukan naming sunugin tong... Ay, wag pala sunugin. Iinitin ang marshmallow. Yan, sobrang init, Tama-tama sa panahon ngayon, malamig. Yan, mainit na. Pwede na siguro to. Mas masarap pala. Lasang ice cream, habang nagre-relax ka, di ba? Tapos komportable yung tutulugan mo. So
Hindi ka nag-iisip, hindi ka na stress. So pure enjoy lang, tapos nakakapag-isip-isip ka. So dito, madidisconnect ka talaga sa social media kasi walang signal. Although may wifi dun banda, pero dito talagang zero signal. Kaya masosolo mo yung kung sino man yung kasama mo, yung usapan ninyo solid, walang kumbaga hindi ka nadidistract sa cellphone. Pure memories lang yung bubuhay nyo dito, nagsiselfie kayo, nagbibideo dyan. Then, sulit yung pagsasama ninyo ng family and friends. Lalo na may bonfire na ganito. Habang nandito kayo, nakapalibot, di ba? Yung kasing lugar na maganda, mahilig kasi akong mag-ride. So, hindi mo siya masusulit kapag dinaanan mo lang. So, syempre, medyo mabilis ka, no? Mas ma-appreciate mo yung lugar kapag tinambayan mo. At syempre, lalo na kung dito ka matutulog, mas mafe-feel mo talaga yung kagandahan ng lugar. Like itong KDR. Ilang beses na kami pumunta dito. Hindi mo talaga ma-appreciate yung lugar kung alam mo lang na pwede mag-camping, pwede mag-trail, ganun. Mas maganda yung first hand, may experience mo siya. Yung pagmo-moto camping natin, dun sa content ko, kasi nasa Manibela tayo, no? Sasakyan kasi yung dala natin ngayon. So, moto camping, mas ma-feel mo yung lugar. Kasi nakamotor ka eh. Yung amoy, yung klima, tapos yung hirap nung daanan, like dito medyo may pagka-off-road siya. Tapos motocamp dahil motor lang, madaling i-park, mura lang yung gasolina. So comparison naman doon sa dati kong content na nagra-ride, hindi mo kasi masyado madama yung pinuntahan mong lugar. Kung pagpunta mo doon, kumain ka tas aalis ka na eh. Mas maganda yung i-stayan mo siya. Sabi nga ng ibang vlogger is nature is not just a place to visit, it's a home ba? Tama? Di ba? Ayos. So try nyo rin yung mag-motocamp or mag-car camping, marirealize nyo rin yung sinasabi ko, di ba? Lalo na, swerte yung mga nakakotse, kasama nyo yung family ninyo sa motor kasi hindi ka makakapag-angkas basta-basta. Since nag-start ako ng motocamping nga pala, so marami din naman natuwa doon sa mga dati nang nanonood sa akin, maraming nagulat, pero yung gulat nila in a good way naman kasi from hataw sa pagra-ride, ngayon more on relax, mas matured yung content natin ngayon. So nakakatuwa kasi yung comment nila, nagsasuggest pa sila ng mas magandang campsite, yung mga dapat iluto at saka yung mga dapat pang-improve sa mga camping gears ko. So ibig sabihin nun, na-appreciate talaga nila. Ako na-appreciate ko na yung lugar ng mga pinupuntahan ko. So dahil natural lang tayong kumbaga mag-vlog eh. So naipapadama din natin sa kanila. So nai-appreciate din nila. So marami din akong na-inspire na gusto rin mag-camping. Nalalaman ko yan dahil nagko-comment sila sa akin kasi parang mas gusto na daw nilang mag-camping ngayon kaysa yung mag-book ng hotel. Kasi mas, alam mo yun, mas tahimik eh. Mas dama mo yung nature kasi hindi naman nakakasawang tignan yan eh. Lalo na healthy rin siya sa kalusugan natin dahil fresh air. Tapos healthy rin siya sa kaisipan natin dahil walang distraction sa paligid. Tapos ang masasabi ko naman dito sa maghapon namin sa KDR, alam nyo, half day pa lang kami nandito pero sobrang sulit na rin nung na-experience namin kasi lalo na nakapag-fishing tayo, niluto natin yung hinuli natin. At least nakita natin talagang fresh yung mga isda. Nandun na rin yun dahil kompleto yung gamit natin kaya mas naging masaya. Hindi ka na stress dahil kulang yung gamit. So kahit hindi naman kami sobrang prepared ngayon, pero dahil prepared yung KDR sa mga camper na kagaya namin, hindi rin kami masyado nahirapan. Like now, bumili kami ng grocery. Hindi na kami lumabas sa KDR compound. Doon lang sa harapan, may grocery sila. Alright mga kamanibela, katatapos ko lang maligo at dahil malamig ang panahon ngayon, kaya tayo naka long sleeve. At eto na ang exciting part ng ating programa. Sa ngayong araw is matutulog na tayo dito sa ating camper. Kaya bubuksan natin yung pinto at yan ang bubungad sa akin. Sobrang ganda. Ganda ng kulay, wooden color, and then kulay white pa yung mga walls niya and yung ceiling. So ang gagawin ko, akit ako, iwan ko dito yung tsinelas ko. Or kung para mas safe, pwede naman dito iwan sa loob. Ayan. Pasok tayo.
Then, pwede kayo magtanggal ng, halimbawa, nakasapatos kayo, no? Pwede kayo magtanggal ng sapatos dito habang nakaupo dito sa side. And then, akit tayo dito. Dahil ako lang naman mag-isa, kaya nakababa na yung itong cover na to. Ayan. So, ang kasya dito sa loob is 3 adults. Then, meron pang kasya dyan. Siguro mga kids. Ayan. Kasya dyan. So, nako-convert to ng higaan. Ayan. So, kahit hindi na natin buksan yung aircon dahil gabi naman at may konting hangin na pumapagaspas sa bintana. So, iwanan na lang natin na bukas itong screen. Ayan, hindi naman makakapasok. Unless, kung uulan, doon natin ibababa yung plastic cover niya. For my privacy, ayan, tatakpan lang natin yung bintana dito. Ayan, natin nakasara ng ganyan. At ang maganda dito, white yung ceiling, so mas makikita mo yung mga insektong nakapasok dyan. No? Yun ang advantage na itong color na to. Pwede namang palitan ito ng black, depende sa kulay na gusto niyo. Ito lang, gusto ko lang magkaroon ng screen sana to para kung sakaling hindi umuulan, pwede natin buksan. So, sa mga next mag-avail ng ganito, i-request nyo na lang. Okay, para sa security naman, ayan, papakita ko sa inyo. Ito yung pinaka the best sa camper na ito. Pag isasara mo to, meron siyang handle dito para mahila mo. Kasi ito, lumalaban siya. Meron siyang hydraulic para ibukas niya ng kusa. Ngayon, hilahin mo ng ganyan para tayong nasa barko sa ilalim ng deck. No? Ayan, hilahin mong ganyan. Tapos dito. Then, tulak mo to pataas. Yun, nag-lock siya. So, meron din siyang lock sa ilalim. Ayan. Then, ayan. Hindi na siya mabubuksan sa labas. Alright. So, pasok naman tayo dito. Ayan, ready na tayong matulog. Ito na yung ating unan at saka kumot. At sa pagpatay naman, dito sa ilaw, meron tayong remote. Yun ang kinagandaan ng remote. So, hindi mo na kailangang lumabas para patayin ng ilaw. At di ka na kailangan pumunta dun sa baba para ma-off mo yung ilaw dito sa loob. So, ang number ng ilaw dito sa loob is number 1. And then, yung number 6 naman is para sa labas. So, papakita ko sa inyo yung effect. Patayin natin yung sa labas. At pagkatapos, patayin natin yung sa loob. Good night, guys. Good morning! Hello kabayan! Ayan, ang ganda ng umaga. Sobrang lamig ngayon dito. Sarap ng tulog. At hindi ko na kailangan mag-aircon. So, excited ako para magkape. Tara! Yun naka-ready ka agad yung ating pangkape. Okay, gawa tayo ng kape. Ito yung ginagamit kong kape tuwing umaga kapag ka magka-camping ko. So may dala akong creamer dito. And then, ito naman yung tinatawag na mocha pot. Pagkatapos, dahil coffee beans yung dala ko, meron akong grinder. Ayan. Ito yung pangdurog ng coffee bean. Then ito yung brush niya para panlinis. Okay, hindi na tayo gagamit ng takore. So dito na mismo ako magpapainit ng tubig sa tasa ko. Ayan, since ito ay stainless. Ayan, damihan na natin. Okay, so habang nagpapainit ka ng tubig, mag-grind muna tayo ng coffee beans dito sa grinder natin. Then check muna natin yung grinder kung malinis at wala nang dumi mula sa dating
pinag-grinderan ng kape. Okay. Lalagay lang natin yan dito. Dahil ako lang mag-isa, no? Isasakto lang natin yung coffee beans dito sa may guhit. At pagkatapos, i-grind na natin yan. So yung nag-grind nating coffee beans, mapupunta dito sa ilalim. Check ko sa inyo. So yung pagkapino ng kape natin, hindi super fine. Yung kasunod ng super fine. Kasi sa mocha pot, kailangan durog talaga yung kape para lumabas talaga yung katas tsaka yung aroma makuha talaga natin. Tsaka meron kasing strainer yung mocha pot. Maliliit yung butas. Okay, so dito sa grinder natin is madali lang siya, no? Kahit bata pwede naman. Ayan. So napaka-portable, napakaliit lang nito. Tapos yung mocha pot natin pang isang tao lang din. So double time siya habang nag-grind ka. Ayan, tulad niyan. Ayan, mapino na siya. Then pag tinignan mo wala na dito. Napunta na sa ilalim. Ayan yung aking kape. Durog na. Then hintayin lang nating kumulo yung tubig at i-ready na natin yung mocha pot. So dito natin ilalagay yung kape. Then yung ininit na tubig dito natin ilalagay. Okay. Alright, kumulo na siya. Turo lang sa akin to sa comment section nung nagbablog kasi ako. Ngayon, itong kumulong tubig, ilalagay mo yan dito. Dito. Yan. Isakto mo lang hanggang dun sa copper. Yan, yan kasi yung passing ng kanya. And then, set aside mo tong mainit na tubig. Pagkatapos, ilalagay mo tong strainer ng mocha pot. Tapos itong nag-grind ng coffee, ilalagay mo yan dito. Ayan. So, ipa-flat mo lang siya ng konti. Huwag mong masyadong pitpitin. Flat mo lang ng ganyan. Ayan. And then, ilagay mo na ngayon itong itaas ng mocha pot. Ayan. Be careful lang kasi mainit na yung tubig. Hawakan kung kaya. Dito sa tissue, ganyan. Tapos yung apoy sa mocha pot is mahinang-mahina lang. Ayan, eto na ngayon yung kape natin. Yan, lumalabas na siya. Mahinang apoy lang para hindi mapait yung lasa. Ayan. So malalaman mong okay na or naubos na yung sa ilalim pagka bumubula-bula na siya ng malakas. Ayan, pagka ganyan na siya, ibig sabihin, ubos na yung nasa ilalim yan. Pag bumubulwak na siya ng ganyan. Patayin na natin yan. Then, takpan natin. Tapos, ito naman yung sobra kong tubig kanina na mainit. Yan, ganyan kadami. Kasi sobrang pait nito. So, depende sa inyo kung gusto nyo ng mapait or i-mild nyo lang yung lasa. Ako, nilagyan ko lang ng konting tubig na ganyan. Mainit-init pa. Then, ibuhos natin yung kape. And then, lalagyan natin ng stevia. Isang pack lang. Kadalasan yung iba, gatas yung panghalo nila sa coffee. Ako naman, ang dala ko, ito muna. Creamer. Yan. Then, syempre, haluin natin. So, ganyan na yung itsura ng coffee natin ngayon. Yan. Tapos, amuin mo. So, yung coffee natin, na-order ko siya na may flavor siya. So, depende sa inyo kung anong trip nyo. Kung gusto nyo ng vanilla flavor, chocolate flavor. So, ako kasi gusto ko mocha. And then, sasabayan natin yan nung tinapay na nabili natin dito sa grocery ng KDR Adventure Camp. So, ito yung croissant. Ayan. Para meron tayong pangtulak, meron din tayong pambara. Ito. Yan, oh. Isipin nyo, meron tayong bilian ng tinapay dyan. Kaya yun. Kape at tinapay, perpektong pang-almusal. Ayan, dito sa camping.
Sarap po. Tara, kain po. Ikutin naman natin yung campsite nila. So dito nga pala, meron silang maayos at malinis na CR doon. So dito banda yung toilets. Sa likod naman yung mga shower. And then, meron pa silang shower sa magkabilang side para sa mga gusto lang magbanlaw. Halimbawa, gusto nyo mag-swimming. Speaking of swimming, meron silang swimming pool dito. Ito, pakita ko sa inyo. Pero sa ngayon, wala pang nagsiswimming kasi medyo malamig yung panahon ngayon kaya hindi muna kami nag-swimming. So yung swimming pool nga pala nila dito, ito yung tinatawag nilang infinity pool. Ayan, meron siyang umaagos na tubig dito, continuous. Ito. Kaya kung nandun ka, titignan mo yung swimming pool papunta dito. Ano siya level yung tubig. Tapos mapupunta dito sa side. So dito yung malalim na part, doon naman yung mababaw. And then, yung hagdan, ayun, yung kulay blue na yun. Ayan yung hagdan. So diyan kayo bababa. Ayun, buti na lang merong screen sa taas para hindi rektang malaglag sa swimming pool yung mga dahon ng puno, ganun. Ngayon, ililigpit na natin itong awning at saka yung temporary shelter natin sa taas ng akong mag-isa. Papakita ko sa inyo kung gaano siya kadaling liligpitin. Okay, so ang unang gagawin, dahil may support naman tong awning nila, pwede mo nang tanggalin itong kanyang mga paa by twisting it. Yan, tapos para lumuwang. And then, pasok mo yan dito. Meron siyang nakaabang na strap. Sasabit mo ng ganyan. Naka-velcro lang. So, pareho lang yan dito. Ayan, ganyan lang kadali. Kita nyo? Tinatanggal ko na yung mga paa niya. Hindi naman bumababa yung awning, di ba? So, ganyan lang siya kadali. Ayan. Tapos, huwag niyong kalimutan itong tukod. Special design ng UC to para hindi maipon dyan yung tubig. Ayan. Okay, and then, tatanggalin mo na tong hook niya dito para mahila mo na yung awning. Alright. So, meron din siyang tali dito, pwede mong hilahin. Ayan. Tapos, meron siyang tatlong strap. So, kunin mo lang yung tatlong strap. Yan, ito yung isa. Ito yung pangalawa. At ito yung pangatlo. So, para yan dito kapag nirolyo mo. Yan. Rolyo mo lang ng ganyan. And then, itong strap, parang sinturon lang. Shoot mo ng ganyan. And then, meron siyang velcro. Hilahin mo lang. Then, yan na yung isa. Ito naman yung pangalawa. At yan na yung final strap ng awning natin. Pagkatapos, isi-zipper mo na lang. Yun. Tsaka ito pa yung maganda, no? Yung ilaw nila nasa ilalim ng awning tent. So, pwede mo ring buksan. Hindi siya nakakasagabal dito. May light ka pa. So, habang nagse-setup ka, halimbawa, gabi ka nakarating sa campsite, di ba? So, meron ka ng ilaw habang nagse-setup ka ng ganyan, di ba? Try ko lang na umakyat dito sa side. Hapak ako dito sa gulong. Then, hawak na lang ako ng ganyan. Tapos, dito. And then, tanggalin mo lang to. Ayan, nirorolyo lang siya. Then, meron siyang velcro trace. Ayan, may velcro siya dito.
So syempre hindi ko maaabot yung kurtina doon dahil naka set up pa yung ating shower tent. So yan, itutupi mo lang ganyan. And then itutupi mo tong kabila. So make sure lang na tama yung pagkakatupi ng tent para hindi siya lukot. So ganyan mo lang. Yan. Ayan, ganyan lang siya kadali. And then iro-roll lang natin siya. Ayan, ganyan lang siya. Yan. Alam nyo, mas maganda yung cover na ito no? Kasi alloy siya, no? Madali siyang isara. Then, yun, yung lock niya. Ganyan lang. Tapos, di ba? Pareho lang din doon sa kabila. May zipper sa side. May velcro. Then, zipper. Pagkatapos, pwede na nating ibaba yung bubong. So, ganito yung process ng pagbaba. Lalo't kapag kayo lang mag-isa. So, ang sabi ng UC, ibababa muna yun dito sa likod. Tuloy-tuloy lang. Tapos, i-hook mo lang, huwag mo muna ilalak para hindi siya bumalik. Ganun din sa kabila. Yan. Tapos, dito ka muna sa side. Para hindi ka mahirapan, buksan mo na lang yung pinto. Para meron kang pagkakapitan dito. Ayan, dito ka sa stepboard. Tapos, hilain mo to. Meron siyang hawakan dito. Ayan. At yun know, surprisingly, dito pa lang sa side yung sinara ko, pero nag-flat na siya. Ayan, so kahit di na tayo umakyat, abot ko naman. So, lock na, and then wag nyo kalimutan, ilock yung sa likod. At ito naman yung isa. Okay, so tip lang, pag ibababa nyo nga pala yung bubong, kailangan bukas yung pinto. Kasi mayroon silang tinatawag na yung pressure sa loob. So pagkasarado kasi siya, lumalaban yung bubong. Kaya kailangan bukas siya. Ganun din sa pagbukas. Okay? Make sure lang na wala nang laman sa loob. Naka-off yung power. Yung unan tsaka kumot dapat nakababa. Kasi baka maipit dun sa bed. Then pag okay na, sara nyo na. Tsaka nyo na lang ilock. Then sara nyo tong pintuan. Okay, ganun lang kadali. Iligpit ang camper ng UC or United Camper dito sa ating brand new Hilux GRS. Di ba nasabi ko sa inyo pwede magpa-modify ng camper. So ito naman yung high-end na camper na nilalagay sa pickup ng UC. And then papakita ko naman sa inyo yung standard version na may rooftop tent sa taas. So ito naman yung United Camper na standard version. So pagka binuksan mo yan, ayan. So blanco siya sa loob. Kayo nang bahala kung paanong customization ang gusto niyo. Basta ganyan ang itsura niya. Then, dahil wala siyang kwarto, meron siyang rooftop tent. Meron ding available ang United Camper na rooftop tent. Pareho lang sila. Pero ito, wala lang siyang camper sa likod. So ito, kung gusto nyo ng simple lang, ayan. Rooftop tent ang ilagay ninyo sa bubong ng sasakyan ninyo. So lahat yan ay available sa United Camper. Sa mga gusto mag-inquire, visit nyo lang yung kanilang Facebook page at pwede namang kasama yung sasakyan. Pag-usapan nyo na lang. Pero ang talagang main products nila dito is yung camper mismo. Like yung mga nakita ko nyo ngayon, yan yung mga sample. So ngayon naman, ito yung number one question sa akin. After natin nilagyan ng camper, kumusta kaya ang performance ng sasakyan? Gayong meron na siyang additional load sa kanyang likuran. So matatry natin ngayon dito sa KDR Adventure Camp sa kanilang trail, off-road, mud terrain, forest road dito sa loob ng kanilang campsite. Sa vibration, sa ingay, yung lumalangit-ngit, wala naman akong naririnig na very annoying. Yung mga gilid-gilid na ganyan. Kailangan matibay yung cover ng side tents.
Ngayon, dito naman tayo sa medyo madali para sa mga expert, pero para sa akin medyo nakakatakot siya. Parang may ulan dito. Ang ganda. Oh. Nagmo-move yung rainbow pag kung paano mo siya tignan, no? Gumagalaw din yung rainbow.